Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mga makapigil hiningang aksyon at nag-iinit na mga kaganapan sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike yung videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Pagkatapos nga fam ng napakalupit na talumpati ni Elder Jarul at ng pagdedeklara niya ng digmaan laban sa world government, ay muling nabuhayan ng loob ang mga mandirigmang giants ng Elbaf at ngayon ay makikita na natin ang mga taga-Western Village na matapang na sinalubong ang Demon Giant Army ni Im-sama. Dito fam may kapansin-pansin ng malaking diferensya sa laki ng mga normal na giants kumpara sa ancient giants at mga demon giants na tinransform ng Domi Reversi. Kung matatandaan kasi natin fam sa naging introduction ni Elder Jarul sa Elbaf Arc, ay kasing laki lang dati ng isang normal na giant sina Dory at Brogy, pati na ang buong Giant Warrior Pirate Crew. Subalit pagkatapos nga na sila'y mapasailalim ng kapangyarihan ng Domi Reversi ni Im-sama, ay naging triple na ang kanilang laki. Kaya naman ngayon ay kasing laki na sila ng lahi ng ancient giants kagaya ni Elder Jarul. Dahil naman nga fam sa malaking pagbabago na yan ni na Dory at Brogy, ay napatanong na lang si Elder Jarul at sinabing hindi niya raw lubos maisip kung anong nangyari sa dalawang giant captains at bigla na lang naging malademonyo ang itsura ng kanilang crew. Hindi naman sumagot sina Dory at Brogy at nanatili lang na focus sa misyong binigay sa kanila ni Im-sama. At yun na nga fam ay ang pagtapos sa buhay ni Elder Jarul nang sa gayon ay silang dalawa na ang magsilbing mga bagong hari ng Elbaf. Habang sinusubukan namang pasukin ng Demon Giant Warrior Pirates ang Western Village, ay makikita natin ang grupo ni Zoro, Hyrodin at Stansen na pinag-uusapan kung ano ba ang kanilang maging susunod na hakbang para mapigilan ang matinding persang to ng kanilang kalaban. Dito ay tinanong ni Hyrodin si Zoro kung ano raw bang naisip nitong magandang plano na nabanggit nito kanina. Sumagot naman si Zoro at sinabing bago raw ang lahat ay gusto muna niyang itanong kina Hyrodin at Stansen kung okay lang raw ba talaga sa kanila na atakihin niya ang Giant Warrior Pirate Crew. Kinumpirma naman ito ni Hyrodin at sinabing ayos lang naman raw yun. Subalit ang makakaengkwentro nga raw nila ngayon ay ang buong crew ni na Dory at Brogy. Kaya talaga namang hindi raw basta-basta lang ang kalaban na kanilang haharapin. Sunod namang nagsalita si Stansen at sinabing ang kanila raw prioridad ay ang sagipin ng buhay ni Elder Jarul. Subalit gayon pa man, ay sisikapin pa rin nilang wag masyadong bigyan ng matinding pinsala ang Giant Warrior Pirate Crew dahil nararapat pa rin naman daw nilang mapanatili ang kanilang karangalan. Pagkasabi nga niya ni Stansen fam ay bigla naman silang nakita ng dalawa sa crew ni na Dory at Brogy. Kaya dito ay kagad na inalerto ni Hyrodin ang kanyang mga kasama at sinabing natagpuan na nga raw sila ng kanilang mga kalaban. Pinaalala naman ni Stansen ang tungkol sa mekanismo ng Domi Reversi na sa oras nga raw na mapagitnaan sila ng dalawang miyembro ng Demon Giant Warrior Pirates ay katapusan na nila dahil kagad nga silang magtatransform bilang mga demonyo katulad ng nangyari sa crew ni na Dory at Brogy. Sa sumunod na panel naman fam ay nagsimula ang dalawang Demon Giant Warrior Pirate Crew na kausapin sina Hyrodin at Stansen. Dito ay pakot siyang tinanong ng isa kung natapos na raw ba ng crew ni Hyrodin ang kanilang sinumpang misyon na mapag-isang lahat ng lahi ng mga giants sa buong mundo. Sumagot naman ang kasama nito at nangasar na sinabi na sigurado raw na hindi pa nila yun nagagawa dahil sa puntong to ay dapat alam na raw ni na Hyrodin na hindi nila kailanman magagawa ang imposibleng bagay na yun. Tila nagpanting naman ang tenga ni na Hyrodin at Stansen sa panunuyang ito ng dalawang crew ni na Dory at Brogy. Kaya dahil nga dyan fam, ay kagad na sinabihan ni na Hyrodin at Stansen si Zoro na simulan na niyang atakihin ng Demon Giant Warrior Pirates.
Mukhang labis namang kinutuwa ni Zoro ang pagbibigay ng go signal ni na Hyruden at Stansen sa kanya. Kaya naman hindi na nag-atubili pa si Pirate Hunter at mabilis siyang dumiretso papunta sa kumpol ng mga Domi Reversi Giants. Mula nga fam sa balikat ni Hyruden ay makikita nating tumalo ng napakataas si Zoro. Sinabi naman ni na Hyruden na mukhang ang plano raw pala ni Zoro ay ang tumalon sa ibabaw ng mga Demon Giant Warrior Pirates nang sa gayon ay hindi raw siya maipit sa gitna ng mga to. Labis ngang namangha si na Hyruden sa naisip na ito ni Zoro dahil sa paraan nga raw na ito ay hindi siya magagawang matransform ng kanilang mga kalaban sa isang demonyo. Makikita naman natin sa sumunod na panel na inatake na ng isa sa mga Demon Giants si na Hyruden at Stansen. Subalit madali lang na nakaiwas ang dalawa. At habang nasa akto nga ng pag-ilag ay sinabihan ni Hyruden si Stansen na maaari daw nilang atakihin ng mga Demon Giants mula sa magkabilang gilid ng lugar na kanilang kinatatayuan nang sa gayon ay hindi sila mapagitnaan ng mga to. Kaagad namang sumang-ayon si Stansen sa naisip na plano ng kanyang kapitan. Kaya ngayon ay makikita natin ang dalawa na iniikutan ng grupo ng mga Domi Reversi Giants. Sa puntong to naman may malalaman na natin kung saan na nga ba nagpunta si Zoro pagkatapos niyang tumalon mula sa balikat ni Hyruden. Dito'y makikita natin si Pirate Hunter na nasa gitna na pala ng mga nagkukumpulang Demon Giants. Na ngayon ay mapapansin nating gulat na gulat sa biglaang pagsulpot ni Zoro. Bago naman nga nakagawa ng aksyon ng mga Demon Giants, ay bigla na lang tinungtungan ni Zoro ang ulo ng isa sa kanila at pagkatapos ay ginamit ito bilang jumping board upang tumalo ng mas mataas. Sandali namang natuliro ang grupo ng mga Demon Giants at dito'y napaisip sila kung saan na kaya napunta si Zoro. Hindi naman nagtagal at napansin na ng isa sa kanila na nasa itaas na pala nila si Zoro. Kaya dahil dyan ay kagad na inalerto ng Demon Giant na ito ang kanyang mga kasamahan. Mula naman sa mataas na posisyong ito ay mabilis na inihanda ni Zoro ang papakawalan niyang malakas na atake. At habang nakalutang sa ere ay maririnig natin sa kanyang mga katagang 3-sword style secret technique. Kasabay naman yan may makikita natin ang paglabas ng Black Lightning sa paligid ng talim ng espada ni Zoro na senyales na gumagamit na siya ngayon ng Advanced Conqueror Saki. Hindi naman lumipas ang isang segundo at kagad nang sinigaw ni Zoro ang pangalan ng kanyang teknik na tinawag niyang Crossing of the Six Paths na siya rin namang hudyat ng pagpapakawala ni Zoro ng long-range flying slashes na mabilis na nagpatumba sa kumpol ng mga Demon Giants. At dahil nga nakita nating ginamitan ni Zoro ng Advanced King Saki ang ataking ito, ay malaki ang posibilidad na hindi nababangon pang muli ang mga Domi Reversi Giants na kanyang napabagsak. Habang humahanap naman si Stansen ng magandang pwesto para umatake, ay bigla siyang napatalikod nang marinig niyang sigawan ng mga Demon Giants na nagawang mapatumba ni Zoro. Nasabi na nga lang dito ni Stansen na ibang klase raw pala talaga kapag si Roronoa Zoro ang nagpakawala ng atake. Pagkatapos naman nga ng walang kahirap-hirap na pagpapabagsak ni Zoro sa grupo ng mga Demon Giants, ay kagad siyang dumiretso sa kapitan ng mga to na sina Dory at Brogy. Dito may makikita natin si Zoro na bigla na lang lumitaw sa ibabaw ng mga ulo ng dalawang giant captains na kagad naman ngang umagaw sa kanilang atensyon. At pagkakita nga ni na Dory at Brogy kay Zoro, ay mabilis na nagningas ang kanilang mga mata at bigla na lang silang nagsisisigaw dahil sa labis na pagkagalit. Dito may sinigaw ng dalawang giant captains ang pangalan ni Zoro, kasabay ng paghahanda nila sa kanilang pag-atake laban dito. Habang nasa akto naman ng pag-atake sina Dory at Brogy, ay mabilis na kumilos si Zoro at ginamit ang kanyang mga espada sa magkabila niyang kamay upang makaiwas sa paparating na mga atake. Habang nangyayari yan may sinabi naman ng dalawang giant captains na humanda raw si Zoro dahil katapusan na raw nito ngayon. Yun nga lang sa punto na kukonekta na sana ang atake ni na Dory at Brogy,
ay bigla na lang nawala sa espasyong yun si Zoro. Kaya naman ang dalawang giant captains mismo ang siyang tinamaan ng malalakas na atake ng isa't isa. Sa tindi nga fam ng Persa ng pinakawalang atake ni na Dory at Brogy, ay nagawa nilang mahati ang itaas na bahagi ng kanilang mga katawan. Share ko lang rin fam, alam nyo ba nang eksenang yan ay nagsisilbing callback sa naging salpukan ni na Dory at Brogy sa Little Garden Arc nung nagsisimula pa lang sina Luffy sa kanilang paglalakbay. Sa sumunod na panel naman fam ay makikita natin ang gulat na reaksyon ni Zoro na tila ba nabigla sa tindi ng Persa na nagmula sa pinakawalang atake ng dalawang giant captains. Kahit nga fam sa Elder Jarul mismo ay napasigaw rin sa sobrang pagkagulat dahil sa nakakamanghang eksenang to kung saan nagawa ni Zoro na pagsalubungin ang mga atake ng Domi Reverse versions ni Dory at Brogy. Sa dulo naman yan fam ay maaninag natin ang anino ng mga katawan ng dalawang giant captains kung saan kitang-kita ang matinding pag-agos ng dugo mula sa nahating bahagi ng kanilang mga katawan. Sa kabila naman nga fam ng nakakabilib na pagpapakitang gilas ni Zoro sa chapter na to, ay masasabi nating hindi pa dyan nagtatapos ang pakikipaglaban nila sa Demon Giant Warrior Pirates. Lalo na't madali lang para kina Dory at Brogy na mag-regenerate at mabilis na paghilumin ang matitinding pinsala na kanilang tinanggap. At katulad nga fam ng nangyari sa laban ni na Roger at Garp kay Rox, ay kailangan pa rin talagang gamitan ni Zoro ng malakas na Advanced Conqueror's Haki attack ang dalawang giant captains, nang sa gayon ay mapawalang bisa na ang epekto ng Domi Reverse at hindi na sila makontrol pa ni Im-sama. Pagkatapos naman fam ng napakabangis na moment ni Zoro sa chapter, ay lumipat na tayo ngayon sa kinaroroonan ni Brook sa Branch 8 ng Sunrealm. Dito'y makikita natin si Brook na sinusubukang gumapang upang makagalaw dahil napupuluputan pa rin siya ngayon ng mga arrow na Devil Fruit ability ni Ganko. Makikita naman natin sa sumunod na panel na si Ganko pa lang sinusubukang puntahan ni Brook. At nang medyo makalapit na nga siya sa kinaroroonan ngayon ni Ganko, ay bigla na lang niya itong tinawag na Princess Shuri. Dito fam ay tinanong ni Brook si Ganko kung siya na nga raw ba talaga si Princess Shuri na dati na niyang kakilala. Habang nangyayari naman ng eksenang yan fam ay kapansin-pansin na nasa ilalim pa rin si Ganko ng kontrol ni Im-sama dahil kasalukuyan pa rin nga siyang merong mga pakpak at buntot at may hawak na sandatang trident o yung sibat na mukhang malaking tinidor. Dito fam may makikita naman natin si Im-sama na napansin na sa wakas ang pagtatangkang makipag-usap sa kanya ni Brook. Bigla namang natigilan si Brook nang mapatingin sa kanya si Im-sama. Subalit kagad rin nga siyang nagpatuloy sa kanyang pagsasalita at sinabing hindi niya raw lubos maisip kung paanong naging si Princess Shuri si Ganko. At naiintindihan naman raw niya na imposible talagang mangyari yon. Subalit gayon pa man, ay kamukhang-kamukha raw talaga ni Ganko si Princess Shuri. Kaya naman pinilit raw talaga ni Brook na makalapit sa kanya upang makasigurong hindi nga siyang prinsesa na kanyang kakilala. Pagkasabi niya ni Brook ay nanatili namang walang imik si Im-sama na tila ba medyo naguluhan sa kung ano bang pinagsasasabi ni Brook sa kanya. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Brook at sinabing kahit pa nga raw hindi talaga si Princess Shuri si Ganko, ay maaari siguro na may kaugnayan ng prinsesa sa kanya. At kung nabubuhay pa nga raw ngayon si Princess Shuri, ay nasa 80 taong gulang na ito ngayon. Isa pa ay kahit nga raw makaharap ngayon ni Brook ang prinsesa, ay siguradong hindi raw siya nito makikilala, lalo na't malaki ang pinagbago ng kanyang itsura. Dito fam ay nagpatuloy pa rin sa pagsasalita si Brook na sinasabing sa kabilang araw ng lahat ng to ay hindi pa rin niya may kakailang mga natatanging katangian ni Princess Shuri na nakikita niya ngayon kay Ganko, katulad ng kulay asul nitong buhok, magkaibang kulay ng mga mata, koneksyon nito sa Holy Land, at ang pagkahumaling ni Ganko sa kanyang musika. Ang lahat nga raw ng mga ito ay eksaktong kapareho ng mga katangian ng prinsesa. Kaya tinatanong niya ngayon si Ganko kung siya nga raw ba talaga si Princess Shuri.
Dagdag pa ni Brook ay umaasa pa naman raw sana siya na hindi na niya kailanman makikita pang muli ang prinsesa dahil ayaw na raw niya itong maalala pa. At ito nga fam ay dahil si Princess Shuri ang siyang pumaslang sa taong pinagkakautangan ni Brook ng kanyang sariling buhay. At ito ay walang iba kundi ang mismong ama ni Princess Shuri. Pagkasabi niya ni Brook ay tila ba may bigla na lang nangyaring kakaiba kay Ganko. At para bang bumabalik na ito sa kanyang sariling ulirat. Kagad namang naalarma si Im-sama sa mga nangyayari. Kaya napatanong ito kung maaari daw bang nagsisimula na ngayong bumalik kay Ganko ang kanyang mga alaala. Habang nangyayari yan may makikita naman natin si Ganko na tila ba sinusubukang magpumiglas at makawala mula sa pagkontrol sa kanya ni Im-sama. At sa sumunod na panel ay mukhang nagtagumpay na nga si Ganko sa kanyang ginagawa. At ngayon ay bumalik na ulit sa kanyang pagkontrol sa kanyang sariling katawan. Yun nga lang ay mukhang hindi ito magtatagal. At pagkabalik nga ng kontrol ni Ganko sa kanyang sarili, ay kagad niyang sinigawan si Brook na tumakbo na sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi naman niya ni Ganko ay tila ba meron din siyang ginawa gamit ang kanyang Devil Fruit ability. At sa sumunod na panel ay malalaman natin na ang sinusubukan palang gawin ngayon ni Ganko ay pakawalan si Brook mula sa pagkakapulupot ng katawan nito sa kanyang mga arrows. Dahil dyan ay nagsimula ng lumuwag ang mga arrows na nakapulupot kay Brook. At kahit nga ang mga arrows na nagdidikta sa direksyon ng paglalakad ng mga batang giants ay nagumpisa na ring bumaliko at magpagewang-gewang. Hindi nga nagtagal at tuluyan na ngang nakawala si Brook mula sa Devil Fruit ability ni Ganko. Subalit sa puntong to ay mukhang sinusubukan na ulit ni Im-sama na mabawi mula kay Ganko ang pagkontrol sa kanyang katawan. Dito may bigla na lang umalingaw-ngaw sa isipan ni Ganko ang malakas na tinig ni Im-sama na tinatanong kung sino raw ba siya sa tingin niya para sadyang sumuway sa mga pinag-uutos sa kanya. Pagkatapos niyan may makikita na natin si Ganko na tila ba namimilipit sa sakit habang nakalutang ang kanyang katawan sa gitna ng himpapawid. Napasigaw pa nga ng malakas si Ganko dahil sa tindi ng hirap na kanyang nararamdaman at sa kanyang pagtatangkang lumaban sa ginagawang pagkontrol ni Im-sama sa kanyang katawan. Mukhang sa puntong yan may nag-aagawan pa rin si Im-sama at Ganko kung sino ba ang siyang kokontrol sa kanyang katawan. At habang nagaganap naman nga yan ay makikita natin ang arrow sa kaliwang paa ni Brook na nagsimula na ulit humigpit na siyang hudyat na unti-unti na ulit nababawi ni Im-sama ang kontrol sa katawan ni Ganko. Sa sumunod na panel may napatanong naman si Brook kay Ganko kung bakit raw siya nito sinabihang tumakbo. Gayong ang kanyang intensyon ay makipagtuos upang ipaghigante ang taong pinagkakautangan niya ng lahat. Pagkasabi niya ni Brook ay pasigaw naman niyang tinanong si Ganko kung sino raw pa talaga siya at bakit raw siya nito pinapatakas kanina. Makikita naman natin sa dulo ng panel na mukhang nabigo si Ganko na mabawi ang kontrol sa kanyang sariling katawan. Dahil ngayon ay makikita na ulit natin ang mga mata ni Im-sama. Tila nga sobrang kinagalit ni Im-sama ang ginawa ni Brook na pagpapabalik sa mga alaala ni Ganko. Dahil bigla na lang niya itong inatake gamit ang kanyang sandata. Mabuti na lang at kasama sa costume ngayon ni Brook sa Elbaf ang isang kalasag na kanyang matagumpay na nagamit upang sanggain ang paparating na atake ni Im-sama. Kasabay naman ng pag-atake na yan ni Im-sama ay ang pagpapatahimik niya kay Brook at ang pagtatanong kung ano raw ba talaga ang kaugnayan niya kay Ganko. Grabe biruin niyo yon? Si Brook pa pala ang unang makakaharap ng pinakamalakas na individual sa mundo na si Im-sama. Sobrang lupit pa nga dito ni Brook dahil nagawa niyang masalagang atake ni Im-sama kahit na ginamitan pa niya ng Advanced Conqueror's Haki ang kanyang atake. Pero kaya nga ba talaga ni Brook na makipaglaban ng matagal kay Im-sama? Sana talaga may dumating na kagad sina Luffy at Prince Loki para matulungan na nila si Brook. Siguro may sa punto na papakawala na ni Im-sama ang kanyang finishing move kay Brook ay sakto namang dadating sina Luffy at ang Accursed Prince
para sa lagi ng malakas na atake ni Imsama. Grabe fam, sobrang nakaka-excite tuloy ng mga susunod na mangyayari. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay saglit na pinakita ang iba pang Straw Hat crew. Dito fam ay nagdiriwang ang Straw Hats dahil sa wakas ay nakawala na sila mula sa mga arrows ni Ganko. Siguro fam ay kasamang napakawala ni Ganko ang Straw Hats nung nakaharap niya si Brook kanina at sandaling nagbalik ang kanyang alaala. Nakakatawa naman dito si Usopp fam dahil ang buong akala niya ay ang kapangyarihan ng kanyang isipan ang nakapagpakawala sa kanila. Napaisip naman si Jinbei kung ano raw kaya ang nangyari at bigla na lang lumuwag ang pagkakatali ng mga arrows. Napansin naman ng grupo na bukod tanging si Robin lang ang nananatili pa ring nakagapos. At dito fam ay napagtanto ni Nami na ibang Holy Knight nga palang nagpulupot ng mga tinik na ito kay Robin. Kaya kailangan nilang makaisip ng paraan para matanggal nila ito. Sinabihan naman ni Robin si Nami na kalimutan na raw siya nito dahil kailangan raw nilang unahin na iligtas ang mga bata. Sunod namang nagsalita si Jinbei at sinabing napansin niya raw na nagtungo sa Western Village si Ange kanina para humingi ng saklolo. Subalit masyado raw yung malayo mula sa kanilang kinaroroonan ngayon. Sa dulo naman ng panel na yan fam ay bigla na lang umilingaw-ngaw ang tinig ni Sanji habang tinatawag nito ang pangalan ni Nami. Mukhang malapit na palang makarating si Sanji sa lokasyon ng kanyang kapwa Straw Hats at siguradong uunahin itong iligtas si Robin dahil hindi masisikmura ni Blackleg na makitang patuloy na nasasaktan ng kanyang crewmates, lalong-lalo na ang mga babae sa kanila. Pagkatapos niyan fam ay lumipat na ang eksena sa mga batang giants na ngayon ay makikita nating malapit nang makarating sa naghihintay na barko sa daungan sa Western Village. Habang naglalakad naman ang mga bata ay mapapansin natin na ginagabayan sila ni Saint Summers na kasalukuyang nakasakay sa isang dambuhalang ahas na gawa sa matinik na bagin. Dito fam ay masayang masaya si Saint Summers habang pinapalakad ang mga bata na sinasabing konti na lang raw at makakarating na sila sa finish line. Pagkasabi niya ni Saint Summers ay galit namang nagsalita si Colon at sinabing isa raw siguro si Saint Summers sa mga demonyong tinutukoy ni Elder Jarol kanina. Dito'y binanta ni Colon si Saint Summers at sinabing humanda raw siya dahil siguradong magbabayad siya sa kanyang ginagawa. Nasabi pa nga dito ni Colon na hindi raw ata alam ni Saint Summers na malakas ang mga mandirigmang giants ng kaharian ng Elbaf. Sumagot naman si Saint Summers at sinabihang bungol si Colon. Sinabi ni Saint Summers na alam raw talaga nilang malakas ang mga giants at yun nga raw mismong dahilan kung bakit nila dinudukot ngayon ng mga batang giants. Tinanong naman ni Saint Summers si Colon kung siya nga raw ba ang anak ni Gaban. Sumagot naman si Colon at sinabing kung siya raw si Saint Summers ay tatanggalin na niya ang mga invisible na tinik na nakapulupot sa kanila. Sumang-ayon naman kay Colon ng iba pang mga bata at sinabihan si Saint Summers na pakawala na sila nito. Muli namang nagsalita si Colon at biglang hinamon si Saint Summers na labanan raw sila nito ng patas na tulad sa isang mandirigma. Sumagot naman si Saint Summers at sinabing nakakatawa raw pala ang mga batang giants. Dagdag pa niya ay huli na raw ang lahat para sa labang sinasabi ni Colon na dito ay tinawag pa niyang isang uhuging bata. Pagkatapos niyan fam ay masaya namang sinabi ni Saint Summers na magpaalam na raw ngayon ng mga batang giant sa Elbaf dahil natatanaw na niya ang daungan sa Western Village kung saan naghihintay sa kanila ang isang barko. Nagsimula namang mataranta at mag-iyakan ng ibang batang giants nang malaman nilang hindi na pala ulit nila makikita ang kanilang mga magulang. Habang humihingi naman ng saklolo ang mga bata ay tinawagan ni Saint Summers na Imsama at Saint Killingham at iniulat na malapit na raw makarating ang mga bata sa kanilang destinasyon. Sinabi dito ni Saint Summers na nasasabik na raw talaga siyang umuwi. Subalit bago pa nga raw sila maglayag ng mga bata paalis ng Elbaf ay baka may ipag-uutos pa raw sa kanya si Imsama. Habang kausap naman ni Saint Summers si Imsama sa Dandanmushi ay bigla na lang umilingaw-ngaw ang sigaw ng mga magulang na giants
na isa-isang tinatawag ang pangalan ng kanilang mga anak. Nabigla naman si Saint Summers dahil hindi niya lubos maisip kung paano nagawang makahabol ng mga giants sa mga bata. Gayong merong nightmare monsters na nakatakdang humarang sa kanila. Sa sumunod na panel naman may makikita na natin sina Ripley na siyang ina ni Colin at ang iba pang mga magulang na giants na dumating upang saklolohan ang kanilang mga anak. Sa kabila naman ng sandaling kasiyahang to ng mga bata na sa pagdating ng kanilang mga mahal sa buhay ay bigla nilang napansin ang paglitaw ng isang dambuhalang bagay sa ibabaw ng kanilang mga magulang. Makikita naman natin sa sumunod na panel na ang dambuhalang bagay na yun pala na nakita ng mga bata ay isa sa mga nightmare monsters sa St. Killingham at ang higanteng halimaw ngang ito ay ang dark version ni Nika. Dito may masasaksihan natin ng pagtarak ni Dark Nika ng kanyang higanteng espada sa lupa na siya namang nagsilbing harang sa pagitan ng mga bata at ng kanilang mga magulang. Dahil naman nga sa pag-aalala ng mga bata sa kanilang mga mahal sa buhay, ay sinabihan nilang mga ito na tumakbo na lang upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sumagot naman ng mga giants at sinabing mukhang minamaliit raw sila ng kanilang mga anak. Napatanong pa nga ang mga ito kung bakit raw nila kailangang tumakbo mula sa dambuhalang halimaw na Nika at kung nagpapatawa raw ba ang kanilang mga anak. Pagkatapos niyan may dito na sabay-sabay na inatake ng mga giants ang higanteng halimaw na Nika habang sinisigaw na hindi sila kailanman matatakot dahil sila'y nagmula pa sa henerasyon ng mga mandirigmang giants. Sa sobrang lakas naman ng sama-samang pag-atake ng mga magulang na giants ay napaatras at napasigaw na lang ang dambuhalang halimaw na Nika. Subalit laking gulat na nga lang ng parehong mga bata at ng kanilang mga magulang nang mapansin nila na tila ba walang naging epekto ang kanilang sama-samang pag-atake sa higanteng nightmare monster ni St. Killingham. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin ang grupo ni Gerd, Goldberg at Rodo na ngayon ay malapit na sa mga bata at natatanaw na mula sa hindi kalayuan ng halimaw na Nika na umaatake sa mga magulang. Naunawa naman dito ng grupo na mukhang hindi na sila aabot sa tamang oras kahit na tumakbo pa sila papunta sa halimaw. Kaya naman dahil dyan may nagdesisyon sina Gerd at Goldberg na magpakawala na lang ng isang malakas na pangmalayo ang atake. Dito may nagsisimula ng pumorma at maghanda sa kanilang matinding combo atakang dalawa. Subalit bago pa nga nila ito mapakawalan, ay kagad silang pinigilan ni Rodo at sinabing gusto rin daw niyang sumali sa kanilang combination attack. Pumayag naman ang dalawa. At sa sumunod na panel ay makikita na natin ng 3 Generals Goku Severenti na pinakawalan ng magkakasamang lakas ni Gerd, Goldberg at Rodo. Sa sobrang lakas nga ng combination attack na yan ng tatlo may tumagos sa mismong katawan ng higanteng Dark Nika ang kanilang atake na tuluyang nagpabagsak sa halimaw. At mukhang hindi pa pala dito natapos ang epekto ng atake ni Gerd dahil nagawa nga nilang mapatalsik ang dambuhalang katawan ng Nightmare Monster at mapalipad ito papunta sa direksyon ni Saint Summers. Dahil naman dyan may gumawa ng aksyon si Saint Summers upang wag siyang madaganan ng higanteng halimaw at dito'y ginamit niya ang kanyang sandata upang hampasin na parang baseball ang lumilipad na dambuhalang katawan ng Nightmare Monster. Yun nga lang may mukhang hindi natansya ni Saint Summers ang ginawa niyang paghambalo sa higanteng halimaw at direkta niya itong napalipad papunta sa barko na sasakyan dapat ng mga bata. Dahil dyan may mabilis na nagkawasak-wasak ang barko pagkatapos itong mabagsakan ng katawan ng dambuhalang halimaw. At hindi nga nagtagal ay tuluyan na itong lumubog sa ilalim ng tubig dagat. Habang si Saint Summers naman ay makikita nating bigla na lang pinagpawisan ng malamig at kinilabutan sa pag-iisip sa kung anong gagawin sa kanya ni Imsama sa oras na malaman ito ang nagawa niyang malaking kapalpakan. Grabe no? Sobrang dami ng mga unexpected na nangyari sa chapter na to. Biruin niyo yun? Saglit lang kina Zoro ang buong Demon Giant Warrior Pirates
At ang natitira na lang sa kanila ngayon ay ang kanilang kapitan na sina Dory at Brogy. Bukod pa nga dyan ay nagawa pa ni Brook na mapakawala ng mga kapwa niya Straw Hats na sina Jinbei, Nami at Usopp. At sa dulo nga ng chapter ay nawasak ang barko na sasakyan dapat ng mga batang giants papuntang Marisua. Kaya naman base nga sa mga nangyayari, ay parang unti-unti nang lumalamang ang kampo ng Giants at ang grupo ni na Luffy sa digmaan ngayon sa Elbaf. At mukhang medyo nagiging dehado naman ang kampo ni na Im-sama at ng Holy Knights. Not to mention fam na hindi pa nga pumapasok sa eksena sina Luffy at Prince Loki, na sigurado naman ngang magpapatiklop sa pwersa ni Im-sama. Dahil dyan ay baka tumawag pa ulit ng panibagong Holy Knight si Im-sama upang magsilbing reinforcements nila sa nagaganap ngayong digmaan sa Warland. Naku fam, pwede kayang magbalik ulit si Saint Shamrock sa Elbaf? At posible kaya na si Luffy ang kanyang makaharap sa laban? Talagang mas lalo pang nagiging kapanapanabik ang mga nangyayari ngayon sa Elbaf Arc. Kayo na lang ang bahala fam na magbahagi dyan sa comment section kung ano pang masasabi nyo sa napakasiksik sa aksyon na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!